And amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. At sa hindi po pag-abala, tunghayan natin ang ating mga Biblia. Sa aklat po ng Deuteronomy, chapter 7, verse 1 to 8. So kanina ay ibinigay ko na po yung topic natin, yung title natin sa group. Yung iba ay nakita na at yung iba ay nakapag-react na. So yung topic po natin ay may pamagat na special class of people. Sabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 1, when the Lord thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and has cast out many nations before thee, the Hittites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, 7 nations greater and mightier than thou. And when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them, and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor show mercy unto them. Neither shall thou make marriages with them. Thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods. So will the anger of the Lord be kindled against you, and destroy thee suddenly. But thus shall ye deal with them. Ye shall destroy their altars, and break down their images, and cut down their groves, and burn their graven images with fire. And verse 6, for thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God has chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. The Lord did not set his love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people, for you were the fewest of all people. But because the Lord loved you, and because he would keep the oaths which he had sworn unto your fathers, has the Lord brought you out with a mighty hands, and redeem you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Ang Diyos sa magpala sa pagbabasa muli ng kanyang mga salita, sabihin natin amen. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. Magandang gabi sa ating lahat, sa pangalan ng ating Panginoon. At 2 linggo na magkasunod na meron tayong bisitang mga manggagawa. Last Sunday ay nandito si Pastor Nestor. At last Sunday ay si Pastor Tomas, mga kapatid. At alam ko na may ibinigay ang Diyos sa atin. May purpose ang lahat, may layunin ang lahat. Well, in natural, in literal, tayo ay nabiyayaan ng Panginoon at ako ay lubos-lubos na nagpapasalamat kay Pastor Tomas. Na-appreciate ko yung kanyang effort, yung kanyang pagpapagal, yung kanyang desire, yung kanyang hangarin na makatulong sa mga simbahan at sa mga manggagawa. Hindi lamang sa Bicol, kundi actually Mindanao, Visayas, at kahit sa Norte. At yung mga taong matagal na sa mensahe, like sila Pastor Nestor, sila Pastor Danny, sila Pastor Ray, all of them ay natulungan ni Pastor Tomas in literal or in practical way. At ito ay dahil sa SEC registration at sa pagkakasal. So, ginamit ng Panginoon si Pastor Tomas dahil mataas po ang kanyang katungkulan sa denomination dati. May mga naikwento siya sa amin nung mga panahong nakalipas, nung siya ay nasa denomination pa, nag-aral sa Bible School. May mga offer para sa kanya na magpastor sa denomination na merong malaking benepisyo.
pero tinanggihan niya ang lahat para manindigan lamang sa mensahe. Pero yung mga kakayanan, karanasan na meron siya, nung siya ay nasa denomination pa, ay nagamit at ginamit ng Panginoon para kahit papaano ay matulungan tayo, mga kapatid. So may mga benepisyo yung paglakad namin ng registration ng simbahan. At isa na dyan, yung malapit na tayong maging lisensyado sa pagkakasal. Mga kapatid, kung meron mang isa o dalawa, who knows, hindi ko alam. Kung meron pang ikakasal, kung magluluwat pa ang Panginoon. At ang isa, pinapa-apply na nga niya ako, punta na niya ako sa BIR para ipasok na yung natin sa BIR. At ang susunod na pwedeng lakarin ay yung tinatawag na tax exemption, mga kapatid. Na itong church natin, yung bahay namin, bahay nila Brother Richard, tatawagin lang yan na mission house, di ba? Tatawagin niyang mga misyon. Kung makabili ng lupa, tatawagin mission property. Church property at lahat ng yan ay walang tax. Di ba? Kaya pag nalakad na yung BIR at nagkaroon na ng tax exemption, pwede na tayo magpapintura ng building, ng atip natin dahil hindi tayo hahabulin ng government. Kaya nga doon sa pinirmahan ni Simbulan, yung isang papilis, yung isang certification, may nakalagay doon, mga kapatid, yung property natin ay tax exempted. So, pwede ba nating palakpakan ng Panginoon sa bagay na yan? Yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Kaya nga yung bahay ni Pastor Nestor, kahit malayo, yung simbahan nila nasa Santa Mesa, yung bahay ay yung church nasa Santa Mesa, at yung bahay ay nasa Santa Maria, Bulacan, at meron lang pangalan doon sa gate na Mission House. Tapos andun yung SIC registration ng church, ang laking bahay, di ba? Pero tax exempted, mga kapatid. So, any properties na mabibili natin, kung bibiyaan tayo ng Diyos, ilagay lang yung church, yung registration natin ay may benepisyo. So, salamat sa ating Panginoon. At kahapon ninatid namin sila, at kung tayo ay pinagpala na nakapakinig tayo ng mga pagtuturo, pangaral, at natulungan tayo, si Pastor Nestor, kanya pamilya ay pinagpala din po sa atin. At hindi tayo naging madamot sa kanila at sinikap natin na may paranas sa kanila ang paging hospitable na hindi natin sila pinagkulang. At salamat sa Panginoon, mga kapatid. So sa gabing ito, sa hindi pag-abala, itong paksang ito ay ilang porsyento kung bakit ito nabuo ay dahil nung umattend kami ng anniversary sa Santo Domingo Albay, doon sa mahigit sabihin natin mga 3 oras na pangaral ni Pastor Danny sa kanyang PowerPoint, ay merong isang bahagi o portion ng slide doon na dinaanan niya yung 1 Peter na tayo ay tinawag ng mga we are chosen generation, a peculiar people. At actually, di ko naman yung pinansin, pero kahapon ng umaga, paggising ko, pagdilat ng mata ko na nagbubulay-bulay, damang-dama ng puso ko yung kapahayagan ng pagiging isang espesyal na tao. Hindi pa ako bumabangon at nananalangin, nasa puso ko na napakapalad ng isang tao na kinikilala ng Diyos na espesyal. At binulay ko na yon hanggang sa ito ay naging paksa. At ito yung paksa natin sa gabing ito, mga kapatid. So yung topic natin, Sister Mary Ann, special class of people. Yeah. At nasa verse 6 yan, sabi dito, for thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God has chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face or the face of the earth. So sa ayaw at sa gusto natin o ng mga tao, mga mahal kong kapatid, merong pagpili na ginawa ang Diyos. May mga taong espesyal sa kanyang harapan, espesyal sa kanyang puso,
merong itinatangi o itinangi ang ating Panginoong Diyos. Pero ang pagtanging ito, ang pagpiling ito ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, well, sa eternity, sa eternal na kalagayan, hindi na ito pwedeng mabago. Ang pagpapasya ng Diyos, ang pagpili niya, at ang pagkilala niya sa mga taong ito na espesyal mula sa eternidad, kung ano ito sa pasimula na nilayon niya sa kanyang kaisipan, at nang ito'y ma-express, hindi na ito pwedeng magbago. Pero sa lupa, merong napakahalagang layunin ang Diyos kung bakit inilagay niya ang mga espesyal na taong ito sa ibabaw ng lupa para ma-experience ng tao at ng Diyos, hallelujah, na mabigyan ng lugod ang Diyos. Sa maliit na panahon ng ating paglagi sa lupa, ang isa sa pinakadahilan kung bakit inilagay ng Diyos ang tao sa ibabaw ng lupa ay para siya ay malugod. Walang iba, mga mahal kong kapatid. Sa paraan ng ating pagsamba, sa paraan ng ating pagpupuri, sa paraan ng ating pagsasakatuparan o pagsunod sa kanyang salita, ang pinaka-purpose niyan ay para mabigyan siya ng pleasure. Yan ang word na ginamit sa Ephesians chapter 1, according to His pleasure. Kaya kapag nagagawa natin ang kanyang kalooban at nasusunod natin ang kanyang salita sa mundong ito sa ibabaw ng lupa, ang Diyos ay nalulugod. At kahit man ang ating Panginoong Jesucristo ng magkatawang tao, di ba? Siya ang kahayagan ng Diyos Ama. Ang Godhead ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Pero nang siya ay magkatawang tao, kinakailangan niyang sumunod sa kalooban ng Ama. Kinakailangan niyang ipamuhay ang salita. Mga mahal kong kapatid, kaya naman ang ating Panginoon ay bautismuhan sa River Jordan, na sinasansala pa sana siya ni Juan Bautista. Pero sabi ng Panginoon, pahintulutan mo, sapagkat ito ang nararapat na gawin ng tao ang lahat ng katwiran ng Diyos. At nang mabautismuhan ng ating Panginoon, hallelujah, nang ang Espiritu na kagaya ng kalapati ay pumanaog at manahan sa Kanya, may tinig na naulinigan, may tinig na naitala sa kasulatan na nagsasabing, "This is my beloved Son, whom I will please." Di ba? Ito ang pinakamamahal kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. At hindi lamang ang ating Panginoon ang nararapat na mapagpahayagan ng ganong pananalita, kundi lahat ng mga tao na pinili ng Diyos at sabihin natin, itinalaga na ang ating Panginoon ay parte at bahagi ng kanilang buhay. So merong mga, dito sa mga talatang binasa natin, napakaraming pwede nating kunin, mga kapatid. Sa verse 1 pa lang, ang salitang possessed ay napakahalaga nito. Kung ipa-plus ni Sir Mera ng verse 1, "When the Lord thy God shall bring thee into the lands, whither thou goest to possess it." So merong lupa, merong pangako para sa mga Israeli people, para din sa atin, may pangako sa ating panahon, pero kinakailangan nating ipaglaban yan. Amen. Kinakailangan nating i-possess, kailangan nating maangkin. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Joshua, bawat tatapakan ng iyong talampakan in moving forward na ibigay na sa inyo. Kinakailangan nilang humakbang, tapakan, para maging pag-aari nila ang mga bagay na ipinangako ng Diyos na namutawi na sa kanyang bibig mula pa sa kanilang ninunong si Abraham. Hindi mapapasa kanila ang pangako, hindi nila mararanasan ang pagiging espesyal na tao at espesyal na pagkilos at paggawa sa ibabaw ng lupa at espesyal na mga pamamaraan at paglilingkod na hindi muna nila inangkin ang espesyal na pangako ng Diyos para sa kanila. May espesyal na pangako, may espesyal na lupain, may espesyal na titira sa lupain, may mga espesyal na gagawin ang mga tao na nandun. Hindi lang ito pagiging espesyal na Kristiyano, ito ay pagiging espesyal sa lahat. Kung totoong espesyal ka, nasa espesyal kang lugar.
nasa espesyal kang panahon. Lahat ng meron ka ay espesyal. Lahat ng pagkilos mo ay espesyal, naiiba, namumukod tangi. Hallelujah. At kinakailangan ang pagiging espesyal, mga mahal kong kapatid, maposes natin. Maposes natin. Kaya nga 'di ba ang lupa natin ay hindi naman literal na lupa. Ang lupa natin ay ang puso natin. Kinakailangan magkaroon tayo ng posisyon. At ang posisyon natin ay yung sarili mismo natin. Kinakailangan nating pagtagumpayan ang ating sarili. Kinakailangang maitaboy ang mga bagay na hindi marapat sa puso ng tao. Upang sa gayon, hallelujah, ay lumitaw ang pagiging espesyal sa atin. Hallelujah. Pero napaganda ng mga talata, sapagkat ang Diyos ang pumili, sabi sa verse 6, balikan natin. Ayaw ko na pong magpakadwell pa sa mga verses na sumunod, dahil marami tayong quotation na babasahin. Sabi sa verse 6, For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God has chosen thee to be a special people unto Himself. Above all people, amen. Above all people. Ang Diyos ang pumili sa'yo, sa atin. At kung totoong isa ka sa mapalad na napili, merong mga bagay kang mararanasan. Merong makikita sa iyo sa buhay mo, mga kapatid. At ang kagandahan pa, tayo ay inibig ng ating Panginoon. First quote, special class of people. Dito natin kinuha yung pinaka-title natin. Ilang beses na rin natin itong nadaanan, lalo sa mga nung nagtalakay si Brother Mervin, nung magtalakay si Pastor Nestor, ito ay nadaanan na ang quote na ito. Unang quote, Sister Mary Ann, yung keyword is special class of people. Nabigay ko na sa iyo lahat ng keyword. 10 quotation ang babasahin natin. Simulan na lang natin sa part na nagsasabing, okay, simulan natin sa, You will recall that I mentioned, sige pa? Yeah. Sabi diyan, You will recall that I mentioned at the beginning of this message. So ang message na to na tinutukoy ng prophet ay ang mensahe niya mismo. Dito sa binabasa natin na ang title ay The Revelation of Jesus Christ. Sabi niya, You will recall that I mentioned at the beginning of this message, which is the revelation of Jesus Christ, that this book we are studying is the actual revelation of Jesus Himself in the church and His work in the future ages. Then I mentioned that it takes the Holy Spirit to give us revelation, or we will fail to get it. Bringing these two thoughts together, you will see that it won't take just ordinary study and thinking to make this book real. So yung aklat ng Revelation, yung last book ng Biblia, hindi ito magiging realidad at totoo sa atin kung wala ang Santong Espiritu. Mga kapatid, kung hindi mananahan, hindi natin mararanasan ang bautismo sa Espiritu Santo, hindi magiging realidad ang aklat na ito sa atin, at mabibigo ang isang tao. Hindi niya makukuha ang kapahayagan sa aklat na ito kung wala ang Espiritu sa kanyang buhay. Mabibigo ang tao na maunawaan at mabuhay sa panahong ito ng kapahayagan o paghahayag ni Jesucristo sa ating panahon kung wala ang Santong Espiritu. Sabi dito, it is going to take the operation of the Holy Ghost. That means this book can't be revealed to anyone but a special class of people. So ang aklat ng kapahayagan, ang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, sabi ng prophet, ang aklat na ito, this book, is the actual revelation of Jesus Christ Himself. Hindi lang ito basta libro, mga mahal kong kapatid. From Revelation chapter 1 hanggang Revelation chapter 22, yung chapter 1 verse 1, ang sabi doon, this is the revelation of Jesus Christ.
At ang sabi ng propeta, hindi ito aklat lamang. Kaya nga ang 7 selyo nandito, ang 7 kulog nandito, ang 7 mangkok nandito, ang lahat ng programa ng Diyos, hallelujah, ay inihayag niya sa aklat ng kapahayagan. Naintindihan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Itinago ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Kaya nga yung iba, yung mga denominations, ayaw nila ng Book of Revelation. Hindi nila ito maintindihan, hindi nila ito maunawaan. Pero sa mga nobya ni Kristo, ito'y espesyal para sa kanila. This Book of Revelation that contains the actual revelation or manifestation ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Yung kahayagan ng ating Panginoon ay para lang sa mga taong pinili at espesyal. At ito'y magiging espesyal sa kanila. Hallelujah! Sabi pa dito, it will take one with prophetic insight. It will require the ability to hear from God. Kaya nga yung binasa natin sa Deuteronomy, kung kayo'y makikinig. Mayroong isang part doon, mga mahal kong kapatid, if you will hear, kung kayo ay makikinig. Diba? Sabi dito, it will require the ability to hear from God. It will require supernatural instruction. Not just a student comparing verse with verse. Though that is good. So, yung iba nagbabasa lang ng Biblia, verse by verse, verse by verse. May mga nagtuturo, verse by verse, verse by verse. Pero sa nobya ni Kristo, hindi ito ganon, mga mahal kong kapatid. Bagamat maganda daw ang verse to verse, nagbabasa ng verse to verse, nag-aaral ng verse to verse, na ikinukumpara ang bawat bersikulo, pero hindi ganyan ang meron sa nobya ni Kristo. Ang meron sila ay prophetic insight. Ang meron sa kanila ay operation ng Espiritu Santo. Sa pagpapatuloy, sabi dito, it will require supernatural instruction. Not just a student comparing verse with verse, though that is good, but a mystery requires the teaching of the Spirit, or it never becomes clear. How we need to hear from God and lay ourselves open and become yielded to the Spirit to hear and know. Paano tayo makakaunawa? Paano tayo magkakaroon ng kapahayagan at maintindihan ng mga hiwagang ito? Kinakailangan natin una ang Espiritu ng ating Panginoon. Kung wala ang Espiritu ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, kung hiwalay tayo sa Kanya, sino mang hiwalay sa Kanya, ay walang anumang maiintindihan. Kung meron mang maunawaan yan, hanggang dito lamang. At kapag dumating ang mga pagsubok, ang mga trials, mabibigo yan. Maraming mga Kristiyanong nabibigo. Akala natin, matatag na sila, matibay na sila, laging nasa mga pagtitipon. Pero kapag dumating ang mga pagsubok, hindi sila lumalaban. Hindi nila naaangkin ng isang bagay na para sa kanila. Meron akong nabasa nung mga nakaraan at napanood, mga kapatid. Actually, hinahanap ko kanina, di ko na makita. Pero nasa memory ko pa yung napanood ko at nabasa. Kapag ang isang Kristiyano ay nag-struggle sa finances, pakinggan nyo ito, sa finances. Kasi totoo yun eh. Akala ko na note ko yun, pero nung hinahanap ko na sa note ko na wala. At sinave ko pa yun. Wala, hindi ko na makita. Pero nasa memory ko pa. Hindi ko alam kung 10 yun o 12 na sabi doon, 10 bagay o 12 bagay na kinakailangang maintindihan ng isang mananampalataya kung paano ang dyablo ay gumagawa sa kanyang buhay. Sabi doon, kapag ang isang Kristiyano o mananampalataya ay nag-i-struggle sa finances, hindi nagiging matapat, o kaya naman kung meron siya ay nagiging greedy, o kaya ay overspending, hindi mo napapansin na yan ay kaaway na ini-influence ka na gawin ang bagay na yan. Yung puso't isip mo ay dinadivert sapagkat ang layunin ng Diyos sa iyo, hallelujah, ay maging pinanser ng kaharian ng Diyos. Naintindihan niyo ba? Nais ka ng Diyos na pagpalain at magiging kamay ka ng kaharian ng Diyos para sa pinansyal
na aspeto sa kanyang kaharian, pero dahil tuso at alam ng kaaway kung magiging ano ka at kung ano ang espesyal na pagkatawag mo, gagawin ng kaaway ang lahat para i-divert ka sa nais ng Diyos. Kaya kung ano yung kahinaan niyo, pakinggan niyo ito mga mahal kong kapatid, kung ano yung dinaranas niyo ngayon na kahinaan, na linulugmok kayo diyan, merong espesyal na pagtawag ang Diyos sa inyo diyan. Dangan lamang yung kaaway na tuso na alam niya na magiging makapangyarihan ka. Maluluwalhati ang pangalan ng Diyos dahil sa espesyal na kaloob na meron sa iyo, kakayanan na meron sa iyo. Gagawin ng kaaway ang lahat para pigilan ka. Idadivert yung kaisipan mo, yung puso mo. Ang dami. Yun na lang. Adlib lang yon mga mahal kong kapatid. Pero sana may nakuha kayo. Bulayin nyo kanong weakness nyo. Kaya nga sabi ng propeta, kung ano yung kahinaan nyo, doon nyo ikabit ang salita ng Diyos. At kapag naikabit ninyo ang salita ng Diyos sa kahinaan ninyo at pagtagumpayan niyo, may gagawin ng Diyos sa buhay ninyo. Kasi mga may finances problem dito, financial weaknesses, struggle, you need to possess, mga kapatid, kinakailangan yung makipagbaka. Kinakailangan yung labanan na yan. Sapagkat nais ng Diyos na maging victorious kayo at gamitin yung natatanging kaloob at espesyal na kakayanan na nasa inyo para palawakin pa ang kanyang kaharian. So, sabi dito, how we need to hear from God. Paano ba tayo makikinig sa Diyos, mga mahal kong kapatid, kung paano tayo nakikinig at kinakailangan nating ilay, kinakailangan nating idikit, ikabit, manatili sa ating Panginoon na bukas tayo. Yielded to the Spirit to hear and know. Next quote. Daanan natin sa Abraham, mga mahal kong kapatid. Sunod-sunod lang yon, Sir Mary Ann. Paragraph 16. Para makatipid tayo sa oras, tuloy-tuloy yung pagbasa natin. 1964, sa Paksang Jehovah Jireh. Yung pinaka-keyword natin dito, there was nothing special about him. Kay Abraham. Sabi sa paragraph 16, now Abraham, we find out, don't appear until we find him here about the 12th chapter. Yung buhay ni Abraham. Sabi dito, the 11th chapter of Genesis, we find that his father came down from Babylon and Abraham was just an ordinary man. Just as you or I or anyone else. And he was getting rather what we would think, aged man. He was 75 years old. He had married his half-sister. Her name was Sarah. And his name then, of course, was not Abraham. It was Abram. And hers was Sarai. So we find that she was 10 years younger than he, which made her 65 and him 75 years old. They probably was a farmer. Magsasaka lang daw si Abraham, nung Abram pa lang siya. Sabi diyan, live in the valley of the Shinar there and live an ordinary life. Ordinaryo lang yung buhay niya nung panahon na yon. He probably went out in the daytime. Lalabas siya pag umaga sa araw para magtrabaho, para maghanap ng kanilang makakain. Mamitas ng prutas, sabi diyan, at para mabuhay. Just an ordinary man. There was nothing special about him. Nung si Abraham ay nandun pa sa Babylon, walang espesyal na nahayag pa sa taong ito. But one day, itong maganda mga mahal kong kapatid, but one day, God called him. That's what made the difference when God made the call. From ordinary man, from ordinary life,
Nagkaroon ng malaking pagbabago from Abram to Abraham sapagkat tinawag siya ng Diyos. Kaya napakapalad ng mga taong tinawag ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi lahat tinawag. Oo, maraming tinawag. Pero sa karamihan ng tinawag, pumili pa ang Diyos. Kung merong tinawag na 1,000,000, mga mahal kong kapatid, maraming ligtas. Andun yung foolish, andun yung righteous people, andun yung mga Jews. Pero pag pinag-usapan ang bride, the elected people, hallelujah, they are few. Kaya nga diba doon sa binasa natin, sa Deuteronomy, huwag niyong isipin na kaya kayo tinawag na maging espesyal ay dahil marami kayo. No. Kayo ang pinakakaunti sa lahat. Diba? So pag pinag-usapan ng election, hallelujah, ang pagiging parte ni Kristo, hindi ito para sa marami. Kaya napakapalad ng mga tinawag, unang bahagi, at pagkatapos ay napili. Napili para gumanap ng mga espesyal na gampanin. Pinili ng Diyos, hallelujah, ang mga taong ito sapagkat nakitaan sila ng potensyal, taglay ang binhi na itinalaga ng Diyos sa kanila at gaganap ng mga espesyal na paggawa sa kaharian ng ating Panginoon. So but one day, God called him. That's what made the difference when God made the call. Another quote, patungkol kay Abraham. Second quote para kay Abraham. Tuloy-tuloy lang yan, Sir Mary Ann. Abraham was not special in the sight of the world. Sa paksa ng propetang possessing all things. Paragraph 38. Okay, sabi dito, now we know the story of Abraham and what had happened. He had been called to a place of duty. So kaya siya tinawag dahil meron siyang gagampanan. He had been called to a place of duty. He had been called out of his land, the land of the Chaldeans and the city of Ur, where he had been there with his father and his people. And that's down in the Shinar valleys, probably a rich fertile land. So yung lupain ng Shinar, mayamang lupain, pero si Abraham ay ordinaryong tao lang. And Abraham, as we understand, wasn't any special person in the sight of the world. Sabi ng propeta si Abraham sa pagkakaunawa natin, hindi siya espesyal na tao o persona sa paningin ng mundo. Hindi siya hari, hindi rin siya mula sa marangal na pamilya, hindi rin siya nagmula sa kilalang pamilya. Kabaliktaran pa nga, sabi doon, he was just a man. And he had married his half-sister, which was Sarah, and probably married her when she was a young woman. And God had called him at the age of 75 to a life of service. So, pagtatagpi-tagpiin natin yan, mga kapatid. Tinawag ng Diyos si Abraham, nagkaroon ngayon ng pagkakaiba, at ang pagtawag na ito ng Diyos ay merong kinalaman sa duty. Duty and responsibility. Ang pagtawag na ito ng Diyos, hallelujah, ay merong layunin. Meron siyang gagampanan, mga mahal kong kapatid. At ang sabi pa dito, sa isang paglilingkod na buhay. So from nobody, from ordinary man, ordinary person, mula sa isang hindi kilalang pamilya, mula sa tatay na manggagawa ng ribulto, tinawag ng Diyos si Abraham at nagpasimula na ang pagiging espesyal sa kanya ay nagmanifest. So tingnan natin paano ito gumawa sa buhay ni Abraham, mga mahal kong kapatid. Talon tayo sa paragraph 43. Becoming or manifesting
the special traits into Abraham. Sabi sa paragraph 43, so we find, sinorkat na lang natin, basahin na lang po lahat, 39, 40, 41, 42, yung mga paragraph na laktawan natin. Sabi diyan, so we find that Abraham, in obedience, left his home, left his land, and separated from everything, all his earthly possessions, to travel in a strange land, sojourning. A type of the church, we're asked to forsake everything that's in this world in order to follow Christ. Amen. Ito daw pong buhay ni Abraham, mga mahal kong kapatid, ay tipo ng iglesia. Tinawag ng Diyos si Abraham na isang ordinaryong lalaki, tao, na walang anuman, mga mahal kong kapatid. Pero nang si Abraham ay sumunod sa Diyos, sabi ng propeta, nakita natin ang obedience ni Abraham. Iniwanan niya ang kanyang tahanan, ang kanyang lupain, humiwalay siya sa lahat. At pumaroon sa isang lupa na nais pagdalhan ng Diyos sa kanya. At ang sabi ng propeta, ang buhay ni Abraham, mga mahal kong kapatid, ay tipot larawan ng iglesia ng Panginoon. At tayo yon. Ang buhay daw ni Abraham ay parang kagaya ng iglesia. Hindi tayo espesyal sa paningin ng mga tao. We are an ordinary man here on earth. Walang pagkakaiba sa kanila. Pero nang tayo ay tinawag ng Diyos at sumunod. Take note for the word obedience. Ikukunik natin yung unang salita sa pagtawag ng Diyos, ang salitang pagsunod. Sapagkat ang salitang pagsunod, mga mahal kong kapatid, ay may malaking kinalaman sa manifestation ng pagiging espesyal ng isang tao. Lahat ng tinawag ng Diyos, kinakailangang sumunod. Lahat ng tinatawag ng Diyos, kinakailangang magtiwala sa Kanya. Kaya kung babalikan natin yung Deuteronomy, andun, yung ingredients, andun na lahat, mga mahal kong kapatid, kung makikinig lamang kayo sa aking tinig, hindi kayo makikipagtipan sa mga taong nasa labas. Kung ihiwalay nyo ang inyong sarili, hindi nyo papag-asawahin ang inyong mga anak sa mga unbeliever. Hindi nyo ibibigay ang inyong mga kababaihan sa mga unbeliever. Hindi nyo rin naman papayagan ang inyong mga anak na lalaki na mag-asawa ng mga unbeliever. Ang pagpapala ay nasa kanila, nasa pamilya mo. Well, bagamat ito ay nasa lumang tipan, totoo, pero hindi ito saklaw ng kautusan. Ito ay praktikal na paraan ng pamumuhay ng mga Hudyo. It is a way of life, mga mahal kong kapatid. Ang Ten Commandments, it is a way of life. Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kang yuyukod sa mga inanyuan. At yun ang sinasabi sa binasa natin kanina, sa Deuteronomy. Kinakailangan nating iposes, pagtagumpayan yung mga bagay nating haharapin, mga mahal kong kapatid. So sa pagpapatuloy, paragraph 46, talon ulit tayo sa 46, Sir Mary Ann. See, God, when He called Abraham, He called him to separate himself from everything. And that's what we have to do. God calls us to a total separation from sin. Come out from among it, be not partakers of it, shun it, the very appearance of evil. Separation, completely annihilated from it. Stay your distance away from it. Don't tread upon its grounds, no matter how nice it looks. So tayo daw ay tinawag ng Diyos na kagaya ni Abraham, mga mahal kong kapatid, kinakailangan nating humiwalay sa mga bagay na nasa labas. And everything. Kuha tayo ng simpleng hugot, hindi mahayag ang pagiging espesyal natin sa mundong ito kung hindi tayo hiwalay sa mga bagay ng mundo.
Hindi natin lalayuan at ihiwalayan ang mga appearance of evil. Sabi dito, the very appearance of evil. We need a total separation. Next quote, Sir Marian, para makuha na natin. God called a complete separation. Sabi dito, God called a complete separation. Try mo sa pinakababa, yung hinabol ko. No, sa mga keyword natin, God called. Yeah. Sabi diyan, God called a complete separation to separate Himself from the rest of the world. Ito'y patungkol pa rin kay Abraham. Ang topic dito ng propeta ay may pamagat na the Patriarch Abraham, 1964. At ang ikinekwento niya dito, kung titingnan natin sa taas, itaas mo saglit, Sir Marian, para makita lang natin yung pangalan niya. Yeah, paragraph 4. So Abraham yan. Abraham was just an ordinary man. Paulit-ulit lang kasi. So kunin na lang natin yung pinakapunto. Sabi diyan, God called a complete separation to separate Himself from the rest of the world and from all of His people and from all of His kindred. There was a special thing for Him to do. And when God expects you to do a special thing, He demands a complete separation from any doubt. You've got to come to full obedience. To obey what He says, God demands it. You can do it no other way. He always sets an example, and that was His example of a complete separation from all of His family, of all His kindreds, in so forth, sa lahat ng bagay, to walk a life separated to God. Special tayong tao, mga kapatid. We are a special class of people. Do you believe that? Pinili tayo at tinawag tayo ng Diyos na maging mga espesyal na tao. Espesyal kayong tao. Espesyal tayong tao. Yan ang dahilan kung bakit tinawag kayo ng Diyos, mga kapatid. Pero kinakailangan nating lumaban. You need to possess it. Kinakailangan angkinin niyo ang mga pangako ng Panginoon. Kinakailangan yung sumunod sa Kanyang salita, magtiwala sa Kanya, manampalataya at manindigan sa Kanya. Sapagkat kung ikaw ay espesyal na tao na tinawag ng Diyos, ang pagtawag na ito ay nangangailangan ng pagsunod sa Kanya, ng lubos na pagtitiwala. At para saan ang pagiging espesyal na ito sa iyo? Hindi ka tatawaging espesyal na tao. Hindi ka pinili ng Diyos sa maging espesyal na tao sa mundong ito na wala kang espesyal na gagawin. Hallelujah. Sabi diyan, there was a special thing for Him to do. Merong espesyal na ipapagawa ang Diyos kay Abraham. At sabi ng propeta, alam naman natin to, lagi natin itong naititipo, na kung ano ang naging paraan ng pamumuhay ni Abraham ay tipot larawan ng paraan ng ating pamumuhay. Kung si Abraham ay tinawag ng Diyos, mga mahal kong kapatid, at naranasan ang paggawa ng Diyos sa kanyang buhay, from a nobody, mula sa wala, sa isang angkan o pamilyang hindi nakikilala ng mundo na walang anuman. Pero nang siya'y tumalima sa Diyos, nang siya ay sumunod sa Diyos, ang kanyang pamilya, ang talaan ng kanyang lahi, ay isa sa pinaka-espesyal na tao na nabuhay sa ibabaw ng lupa. The Patriarch Abraham, ang naging tatay ni Isaac, ang naging lolo ni Israel, ang naging lolo, double lolo ng 12 tribes of Israel. See? From nobody. Isang pamilyang sira,
Isang tatay na sumasambat, gumagawa sa Diyos-Diyosan. Isang pamilyang hindi nakikilala ni hindi tinitingala at nirerespeto ng mga tao sa kanyang panahon. Pero nang sumunod sa Diyos, siya'y pinagpala. At naging isang huwarang pamilya. Mga kapatid, espesyal na tao, espesyal na pagtawag, espesyal na binata at dalaga, espesyal na pag-aasawa, espesyal na pamilya, espesyal na tahanan, espesyal na trabaho, espesyal sa lahat. Kaya nga ikinukunik ng propeta si Sarai. Sabi ng propeta, nang tawagin ng Diyos si Abraham, isinama niya ang kanyang asawa. Nang palitan ng Diyos ang pangalan ni Abraham, from Abram to Abraham, pati ang pangalan ng kanyang asawa ay pinalitan. Hindi si Sarai ang tinawag, pero nadamay si Sarai at ang mga naging anak nila because of his complete obedience. Pero maya maintindihan natin, mga mahal kong kapatid, na hindi na lang to pang tatay, hindi na lang to panlalaki. Ang pagtawag na ito ng Diyos sa iglesia ay para sa lahat. Sa mga susunod sa Panginoon at magtitiwala sa Kanya, magtataglay ng tinatawag na full obedience at total separation. Take note for the two words. Two sentences rather. Full obedience and total separation. Mula sa isang ordinaryong kalagayan, patungo sa isang napakataas na pagkilala ng Panginoon. So tayong kapatuloy, paano ba nagiging espesyal ang isang tao, mga kapatid? Kung nasusundan niyo ang ating pagtatalakay, ulitin ko yung aking introduction kanina, sa eternity, sa eternal na kalagayan, lahat tayo espesyal. Sapagkat ang pagkakatalaga ng Diyos sa atin na espesyal. Pero sa limitadong panahon na inilagay tayo ng Diyos sa lupa, nais ng Diyos na ma-exercise natin ang tinatawag na free will, pagpili para sa Kaniyang kaluguran. Hindi tayo inilagay ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa, mga mahal kong kapatid, na wala tayong gagawin. Hindi ko na isinama yung sinabi ng propeta, mga mahal kong kapatid, na ang kaisipan ng Diyos, ang Kanyang plano para sa atin, para maangkin ang lahat ng mga bagay, kinakailangan natin itong ipaglaban. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ang meron dito sa ibabaw ng lupa ay pakikipagbaka. Sa panahon pa lang ni Adan, ang unang tao, mga mahal kong kapatid, kinakailangan protektahan ni Adan ang Garden of Eden. Kinakailangan ipaglaban ni Adan, di ba, ang kanyang posisyon. Bago pa lumitaw ang tao sa ibabaw ng lupa, meron ng digmaan na naganap sa langit. Di ba? Alam niyo ba yun? Bago pa nagkaroon ng tao sa ibabaw ng lupa, nagkaroon na ng digmaan sa langit. Sa pagitan ni Arkanghel Michael at ni Lucifer. At ang sabi ng scripture, tinalo ni Arkanghel Michael ang mga demonyo. Kasama na si Lucifer, kaya inihulog sila sa kanaliman. At ang mga spiritong ito ay nasa mga kahanginan, sabi ni Pablo, nandaraya. Ang punterya niya ay ang nobya ni Kristo. Even the elect, if it is possible, shall be deceived. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, mga mahal kong kapatid, pipigilan ng kaaway ang potensyal na nasa inyo. Kaya kung ano yung kahinaan niyo, bulayin niyo muli kung anong kahinaan ninyo. Kung saan kayo nag-struggle, kinakailangan yung labanan na yan. Kaya nga yung merong mataas na gagampanan sa kaharian ng Diyos, matindang pakikipaglaban. Kaya kung meron kayong mga pinagdaraanan sa buhay, you have this struggle sa laman, sa pinansyal, sa pride. Nais ng Diyos na maging mabuti kayong mga Kristiyano na may ginagampanan sa church. Kung may potensyal ka na maging leader, MC,
As a leader ng gawain, song leader, tingnan niyong mabuti ang inyong sarili. Hindi papayag ang kaaway na maging mabuting leader kayo. Kinakailangan niyong pagtagumpayan. Sa susunod, pag-usapan natin paano maging epektibo sa mga brothers. Magkaroon tayo ng discipleship, paano magkaroon ng epektibo o pagiging epektibo ang mga kapatid nating kalalakihan na nagpapagamit sa Panginoon. At isa sa pinagbubulay kong salita, halos 3 linggo na, ay ang salitang anointing, mga kapatid. Anointing. Sabi ko kasi, kausap ko ilang mga brother, marami sa atin marunong. May potensyal, pero may kulang. Kaya Lord willing, dadaanan natin yan sa pagdi-discipleship natin sa mga brothers. So nagiging espesyal ang isang tao, hallelujah, una kapag tinawag siya ng Diyos, in manifestation, in reality, sa lupa. May pagtawag ang Diyos na gagawin sa iyo at kinakailangang pakinggan mo siya, tanggapin mo ang kanyang salita. Kaya nga tayo nang tinawag tayo ng Diyos, nang marinig natin ang kanyang salita, tayo ay sumampalataya at ang kanyang salita ay naging parte sa ating buhay. Amen. Di ba? Ang salita ng Diyos ay naging parte sa atin at ay iniingatan natin. Yung isang taong hindi espesyal sa mundong ito, pero nang matanggap niya ang salita ng kanya itong sampalatayanan, naging espesyal siya. Una sa paningin ng Diyos. Kaya kapag ang isang tao wala ang salita ng Diyos sa kanyang puso, you are nobody. Kahit gaano ka man kasikat sa mundong ito, kahit gaano ka man katanyag, o pwedeng sabihin ng mga taong espesyal ka. May mga taong ang tingin ng tao sa mundo, ang tingin ng mundo sa mga taong nasa labas ay espesyal. Yung mga talentado, yung mga mayaman. Pero kapag wala ang salita ng Diyos sa kanila, they are nobody. Sabi pa ng Panginoon, kayo ay hubad, dukha, maralita, hubad. Pero kapag ang isang anak ng Diyos, ang isang nobya ni Kristo ay tinanggap ang salita, hallelujah, at ito'y kanyang iniingatan sa kanyang puso, doon nagpapasimulang maging espesyal ka sa mundong ito. Nais nyo bang maranasan ang pagiging espesyal, mga mahal kong kapatid? Walang ibang paraan para maging espesyal tayo sa mundong ito. Kinakailangang tanggapin natin ang salita ng ating Panginoon. Paggising ko kahapon, damang-dama ko ang pangungusap ng Panginoon. Kung wala ang kanyang salita, kung wala ang kanyang spirito, wala tayong kabuluhan. Pwedeng tumayo si Brother Ryan dito, pero kung wala ang salita ng Diyos, kung wala ang kanyang spirito sa aking puso, ito'y walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang lahat. Ano man ang ating ginagampanan, mga mahal kong kapatid, anumang kakayanan ang meron tayo na ating ipinaglilingkod sa Diyos, sa pamilya, sa mga tao, sa komunidad, ito'y walang kabuluhan kung wala ang salita ng Diyos. Magiging espesyal ka at magiging espesyal ka sa iyong ginagawa kapag ang espesyal na salita at ang pinaka-espesyal na persona sa lahat ng persona ay kasama mo sa iyong buhay. Kaya napakasarap makasama ng mga taong espesyal. At napakasarap maranasan, mamalas ang mga taong espesyal na gumagawa ng espesyal na paglilingkod. Ginagawa ang isang bagay na masaya sapagkat meron siyang kapahayagan. Merong pagtalima sa salita ng Diyos na kaya niyang iwanan ang mga bagay na gumagambala sa kanya para lamang magawa ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. To the backup singers, to the musicians, sana makuha niyong ibig kong sabihin, mga mahal kong kapatid. Maraming mga bagay na pwedeng humadlang para magampanan nyo ng maigi, ng buong laya ang paglilingkod sa Diyos. Pero kung hindi natin maiwawaksi ang ating panahon, ang ating sarili sa mga bagay ng mundo, ng lupa, at hindi natin bibigyan ng halaga ang salita at pagtawag ng Diyos sa atin, tayo rin po yung mahirapan. You need to possess it. Ibinigay ng Diyos ang pangako para sa inyo.
Nais ng Diyos na maging epektibo tayo sa ating ginagawa. Maging pagpapala sa lahat. Maging pagpapala hindi lamang sa material na bagay, kundi magiging pagpapala ka sa bagay na ginagawa mo. Kapag tumingin sa iyo ang tao, lalong-lalo ang mga mananampalataya, kapag ginagampanan mo ang bagay na nais ng Diyos na ipagawa sa iyo, naroon ang pagpapala. Hallelujah. Kung wala ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, sana tumatak ito sa inyo. Simple lang ito. Kung wala ang kanyang salita sa ating puso, at siya nag-quicken sa salitang ito, walang kabuluhan ang lahat. Di ko alam kung gaano nabubulay niyo at ninanamnam sa inyong puso na kayo ay espesyal na tao. You are a special people. Namnamin nyo yan, mga kapatid. Espesyal ka na tao dahil ang salita ng Diyos, tinanggap mo, sinunod mo, at ipinamumuhay mo. Kaya ang dalangin natin diyan, Lord, Panginoon, tulungan mo ko na higit na ang aking puso, ang aking sarili ay makipag-isa sa iyo. We need to yield ourselves. Yielding. Pag sinabing yield, mga mahal kong kapatid, sa iyong pipiliin mong laging kasama. Yielding. Magbibigay ka ng panahon, maglalaan ka ng iyong oras para sa Panginoon. Kaya alam nyo, sa mga kapatid natin na ginagamit, mga kapatid, kung nais nating mas maging epektibo kasama ko sa ating ginagawa, kinakailangan nating mag-yield, mag-ukol ng oras at panahon sa Panginoon, sa mga pagbubulay, mga pananalangin, at pag-aayos ng ating puso sa mga kinakasanayan nating gawin araw-araw sa buhay natin. May kinalaman ang bawat ginagawa natin sa araw-araw, sa ating pamilya, asawa at mga anak, sa trabaho, yung ating ginagampanan sa church. Kung nais nating magampanan yung tinatawag na duty and responsibility, sabi doon, may gagampanan tayong duty and responsibility like Abraham. Pero kinakailangan nating i-separate ang ating sarili. Ilayo ang ating mga sarili sa mga bagay ng mundo at ilapit sa Diyos. We need to separate ourselves from the world and to cleave and yield to the Lord. Simple lang ito, pero alam ko, itong kailangan natin, mga kapatid. Ang pagiging espesyal ay given na. Sa eternity, ito na yung kaisipan ng Diyos. Pero ang pagmamalas nito, ang manifestation nito, sa limitadong panahon sa mundong ito ang nais ng Diyos na makita sa atin. At kailangan natin ang tinatawag na, ipinapaalala ulit sa atin sa gabing ito, full obedience and total separation. So, tingnan natin si Juan Bautista. Alam naman natin kung sino ang taong ito, mga kapatid. Another nobody sa Biblia. Sa tingin ng mga tao, mahirap lang ito. So, may kiling parte lang ito, Sir Mary Ann. God equips a man. So, nagiging espesyal ang isang tao at sa kanyang paglilingkod kapag in-equip siya ng Panginoon. Paragraph 56. Kung itataas natin, ang kinikwento dyan ng prophet ay si John the Baptist at kung paano siyang tinawag ng Panginoon, dinala sa ilang. So, din natin babasahin. At ang Juan na ito ay tinawag ng Diyos at nagpasimulang mangaral sa mga Parisiyo, sa mga Hudyo. At nagsalita ng mga mabibigat na salita laban sa relihiyon ng panahon na yon. Sabi ng prophet, no wonder Jesus said,
there was not a man born like him. And the reason that John did this, wala daw kagaya itong si Juan sa mga taong ipinanganak sa lupa. At ang dahilan kung bakit ito nagawa ni Juan, kung ano yung kanyang ginawa, because he was a special person. Amen. Di ba? Kilala niyo ba si Juan Bautista? Kaya daw nagawa ni Juan ang kanyang dapat gawin na walang katulad, mga mahal kong kapatid. Nasabi ng Panginoon, napakadakila ng taong ito. Napaka-espesyal ng taong ito. So bakit naging espesyal si Juan Bautista? God equips a man. He equips him with his own material. So ano kaya yung material na ito, mga kapatid? He equips him with his own material. So ano nga ba ang pang-equip ng Panginoon sa isang lingkod niya? Ang kanyang Espiritu Santo. Ang pinakahalagang material sa lahat ng Espiritu Santo, ito yung tinatawag na dynamics, mga mahal kong kapatid. Tayo, mechanics tayo. Bilang mga bisel, espesyal tayo. Pero kung wala ang Espiritu ni Kristo, hindi tayo magpapangsyon ng tama. Kaya nagiging espesyal ang isang tao, nagiging espesyal ang isang manggagawa, kapag ang Diyos mismo ang nag-equip sa kanya. Kapag pinatunayan ng Diyos ang isang tao, na ang taong ito'y tinawag niya at pinili para gumanap ng isang tungkulin, ang Espiritu Santo, ang pahid ay nasa taong ito. Tingnan natin ang fivefold ministry. Next quote. So, kinuhanan lang natin ng larawan si Juan Bautista, na siya'y espesyal na tao, na gumanap ng espesyal na paggawa, at ang Diyos ang nag-equip sa kanya. So, bago tayo tumungo sa pangkalahatan, from major prophet like John the Baptist, sa panahon natin, merong William Branham, na itinitipo ng propeta ang kanyang ministry sa isang agila. Hindi ko na po isinaman, dami kasi. Magbasa na lang kayo ng quotes. Sabi ng propeta, ang major prophet, ang propeta ay itinitipo sa agila. Na merong mataas na kalidad. Kayahin man siya ng mga ibon, ng anumang ibon, hindi siya kayang tularan. Napakataas ng lipad ng agila, mga mahal kong kapatid, at anumang uri ng ibon, nagagayahin siya na tumagos sa atmosphere. Sabi ng prophet, magkakalasog-lasog ang kanyang katawan. Sabi ng prophet, ang agila ay espesyal na ibon. At tapos rin-refer, espesyal na pagtawag, espesyal na paglilingkod para sa espesyal na mga tao. Sabi dito sa paragraph 104, referring sa fivefold ministry, sabi niya, but pastor is a special person, Sir Mary Ann. Andun yan, sa mga latest pa yan, kalagitnaan. Pastor is a special person. Paragraph 104, sabi dito, but you see, in the church, there is the pastor, and that pastor is a special person. He's built to where he can put up with the abuses of the people. He's a burden bearer. He's the ox of the team. He's a man that can sit down when somebody's got something against somebody else, and sit down with them, two families, and take neither side, and reason it out, and bring it right back into sweetness. He's a pastor. He knows how to take care of things. So ang pastor daw, ang totoong pastor ay espesyal na persona. The evangelist, paragraph 105, tuloy-tuloy natin. The evangelist is a special man. He is a man that burning like a fireball. He runs into a city and preaches his message, then gets out of there somewhere else. See, he is a special man. The teacher is a special man.
He sets back under the anointing of the Spirit. So, hindi lang ang teacher ang merong anointing. Ibig sabihin, ni-refer ni Brother Branham, sapagkat lahat ng mga taong espesyal, kagaya ng mga nabanggit ko na sa una, may Espiritu ni Kristo. Kinakailangan ng anointing, kinakailangan ng Espiritu, ng pagkilos at pagpapatunay ng Panginoon sa isang tao para maging espesyal siya. Sabi dito, the teacher is a special man. He sets back under the anointing of the Spirit and is able to take the words and put them together by the Holy Spirit. Kaya niyang ayusin hindi yung verse to verse, mga mahal kong kapatid, kundi merong kapahayagan, merong kaunawaan na kapag ang isang guro, ang kaloob na ito ay umiiral sa isang tao na tinawag ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo ang tumutulong sa kanya mismo. Kaya nga tayong mga manggagawa, kung nahihirapan tayo na mag-aral, mga mahal kong kapatid, manalangin muna tayo. Alam nyo, ang paraan ni Brother Ryan, kakaiba. Iba-iba kasi ang pagtawag ng Diyos sa atin. Kadalasan ng mga pagtuturo ko at pangaral, mga mahal kong kapatid, by inspiration. Kaya nagiging madali ang pag-aaral. Kapag ang Espiritu ng Panginoon, ang kanyang presensya ay nandiyan, napakasarap. Diba? Alam ko, na-experience nyo din yan. Ang Espiritu ni Kristo ang tumutulong. Sabi dito, put them together by the Holy Spirit, that the pastor or evangelist, either one could not compare with him. Pag pinag-usapan ang teaching, yung gift ng guro, ay kakaiba sa ibang mga kaloob. Paragraph 107. Then we find out, the apostle is a special man. He's a setter in order. He's a man that's sent from God to set the things in order. The prophet is a special man. A prophet is a man of whom the word of the Lord comes to. Sabi dito, ang propeta isang espesyal na tao. Ang propeta ay tao na kung saan ay binibigyan din ng salita ng Panginoon. Nakagaya ng unang apat. Because the prophet is to design life that his subconscious and his first conscious is so close together that he doesn't go to sleep to dream his dream. He sees it when he's wide awake. See? Now that's something God has to do. See? He sees what's going. So from John the Baptist, narito ngayon ang 5 kaloob sa iglesia. Napaka-special daw po ng fivefold ministry, mga kapatid. Ang tingin ng Diyos sa kanila is special. At kung tayo ay meron ding Espiritu ni Kristo, magiging espesyal ang pagtingin natin sa kanila. Ulitin ko, magiging espesyal lamang ang tingin natin sa isang tao kapag ang Espiritu ni Kristo ay nasa atin. You will recognize them, you will appreciate them, you will respect them, sapagkat ginawa siyang espesyal ng Diyos una sa kanyang sarili. He made them special in Himself. At binigyan sila ng atas, ng katungkulan, duty and responsibilities, na gampanan ang bagay na pinapagawa ng Diyos. At kung babalikan natin yung main text natin sa Deuteronomy, mga mahal kong kapatid, kinakailangan ang mga tao ng Diyos na espesyal, hallelujah, ay kinakailangang sumunod sa kanyang salita. Yes, espesyal tayo, mga manggagawa. Espesyal tayo, sapagkat tinawag tayo at pinili ng Diyos. Pero nais ng Diyos na yung pagiging espesyal natin, hallelujah, ay makitaan ng espesyal na pagsasagawa. And may the Lord help us for that. At tungo tayo sa pangkalahatan. Merong pagtitipo si Brother Branham patungkol sa high priest sa Lumang Tipan. Next quote. The high priest is a special man. Paragraph 221. So kung babasahin nyo sa taas na bahagi, mga mahal kong kapatid, ang tinutukoy dyan ng propeta ay ang high priest.
yung naglilingkod sa templo. Sabi sa paragraph 221 about the high priest, and he went there and offered the blood on the mercy seat once a year. So, ang high priest ay mayroong espesyal na tungkulin sa lahat ng mga Hudyo. Siya lamang ang natatanging espesyal na pwedeng pumasok sa pinaka-espesyal na dako at gampanan ang pinaka-espesyal na gampanin. Kaya sabi ng propeta, yung mga tao, yung ibang mga Hudyo na iinggit sa kanya. Tuloy muna natin. Pumapasok siya sa most holy place, dala ang dugo ni Kristo at ilalagay ito sa kaban ng tipan sa ibabaw na tinatawag na mercy seat, isang beses sa isang taon. Espesyal na tao, sa espesyal na lugar, espesyal na paggawa, sa isang espesyal na araw lamang. Espesyal na tao na pinili ng Diyos para pumasok sa pinaka-espesyal na lugar, para gampanan ng isang pinaka-espesyal na gawain, at gagawin para sa isang araw lamang na pinaka-espesyal sa lahat, araw ng katubusan at paglaya ng mga Hudyo. At sabi dito ng propeta, and while he was in there, he was privileged to see the Shekinah glory. Ang pinaka-espesyal na tao, sa pinaka-espesyal na lugar, sa pinaka-espesyal na paggawa, sa pinaka-espesyal na araw, ay makikita ang pinaka-espesyal na kaluwalhatian ng Diyos. Isang beses lang. Sa tanang buhay ng high priest, sa bawat taon, ang espesyal na taong ito ay nabigyan ng pribilehiyo na masaksihan ng isang araw sa loob ng 360 days ang kaluwalhatian ng Diyos. Isang araw lang. At ang isang araw na ito, mga mahal kong kapatid, kinakailangan niyang paghandaan. Yung 364 days, ilalaan niya ang kanyang panahon sa paghahanda. Ilalayo niya ang kanyang sarili sa mga bagay ng lupa upang sa pagpasok niya sa pinaka-espesyal na dako, tatanggapin ng Diyos ang kanyang paghahandog. At ang pinaka-espesyal na nilalang sa buong sangkalawakan ay mararanasan niya. Ulitin ko, espesyal na tao na pinili ng Diyos para sa isang espesyal na lugar, para sa isang espesyal na tungkulin, para sa isang espesyal na araw, para sa espesyal na kaluwalhatian ng Diyos. Sabi dito, while he was in there, he was privileged to see the Shekinah glory. When the pillar of fire, the anointing of God, the power of God, the amber light that come down, that lead the children out of Israel, he even smoked up the temple so no one could see it. Kinakailangang balutin ng usok, ng ulap ang buong paligid para walang ibang makakakita. Ang makakakita lamang ng kaluwalhatian ng Diyos ay ang nag-iisang espesyal na tao sa panahon na yan, ang high priest. Sabi dito sa magpapatuloy, the glory of the Lord filled till it was all smoked up, and he came in himself, went in behind the veil, and settled down on the mercy seat in the holiest of holies, most holy place. It's called Holy of Holies. At ang high priest, sabi dito, he had to be dressed a certain way, walk a certain way, anointed a certain way. Kinakailangan tama ang kanyang kasuotan. Bawat paglakad niya dapat tama. Paano siya kumilos dapat tama. Ang kanyang kasuotan ay dapat tama. At kinakailangan yung pahid niya ay tama. He was a special person to go in there. How the congregation must have envied him. Yung congregation of Israel, pwedeng naiinggit sila, pero yung merong kapahayagan, nagpapasalamat sila, they are all excited, waiting for the high priest na lumabas sa pinakabanal na dako. Hindi sila nabigyan ng pribilehiyong pumasok sa pinakabanal na dako. Andun lang sila sa labas,
They are waiting for their deliverance. Pero merong ilan na merong mga maling kalagayan ng puso na naiinggit sa espesyal na taong ito. Sabi ng prophet, may mga Achan, di ba? May mga naiinggit. Paragraph 22, to make this short. But when Jesus died, the temple veil rents. Not only a high priest, but whosoever will. Uulitin ko at bibigyan ko ng diin ang bahaging ito. Not only the major prophet, not only the fivefold ministry, not only the high priest, but when Jesus our Lord entered into the temple, nang pumasok siya sa templo sa pinakabanal na dako, yung pinaka-espesyal na tao na kinalugdan ng Ama, Hallelujah! Nang siya'y pumarito sa ibabaw ng lupa, mga mahal kong kapatid, nang gampanan niya ang pinaka-espesyal na paglilingkod, sa pinaka-espesyal na araw ng ating katubusan, taglay ang Espiritu ng Ama na nanahan sa Kanya. Hallelujah! Pero ang kagandahan, mga mahal kong kapatid, nang pumasok ang ating Panginoon sa pinakabanal na dako, dala ang dugo niya mismo. Lahat ng may gusto. Sabi diyan, not only a high priest, but whosoever will can have that same anointing of the Shekinah glory and walk a holy light. Holy, holy, holy unto the Lord, and approach in the very presence of God through the blood of Jesus Christ before Him. Tas mga Sir Marian, 2:22. But when Jesus died, the temple veil rents. Mga kapatid, para sa lahat na ang bagay na ito. Hindi lamang isang tao ang espesyal. Hindi lamang ang fivefold ministry ang espesyal. Hindi lamang ang pastor. Hindi lamang ang ebanghelista, apostol, propeta at guro ang espesyal, kundi sa lahat ng may gusto na sumama kay Kristo, na sumunod kay Kristo. Sa lahat ng gusto na sumunod sa Panginoon, magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya. Kung yung high priest ay nagsusuot ng tamang kasuotan, sabi dito, dress a certain way, walk a certain way, anointed a certain way, he was a special person to go in there. Isang araw, sa loob ng isang taon, pero nang ang ating Panginoon ialay ang Kanyang buhay na tayo Kanyang tubusin, mga mahal kong kapatid, araw-araw pwedeng maging espesyal sa mga nobya ni Kristo. Araw-araw natin pwedeng maranasan ng Kanyang Shekinah glory. Pero paano? How? Sabi ng prophet, how? We need to yield ourselves to Him. We need full obedience and total separations. I'm speaking sa sarili ko, at sa ating lahat, mga mahal kong kapatid, binubulay ko to. Kung nais natin na magkaroon ng buhay at makapangyarihang paglilingkod, buhay na manifestasyon ng pagkilos ng Espiritu ni Kristo, full obedience and total separation from the world. Bakit tayo hindi nagiging epektibo? There is something lacking. And may the Lord help us. Patawarin tayo ng Panginoon sa ating mga kakulangan, mga kapatid. We need to possess our lands. We need to go in there, take it and possess it. Hallelujah. At kinakailangan nating itaboy, sirain ang mga Diyos-Diyosan na nariyan. Sabi sa Deuteronomy, sabi ng Panginoon, huwag kayong makikipagtipan sa kanila.
Kung makita nyo ang mga Diyos-Diyosan sa mga lupaing yan, huwag kayo makikipagtipan sa kanila. Sirain niyo. Destroy them all. At gaano karaming Diyos-Diyosan sa ating puso ngayon. Sabi ni Propeta Ezekiel, nang kausap niya ang Diyos, ang mga Diyos-Diyosan ay nasa puso ng tao. Wala tayong imaheng nakikita sa harapan. Wala tayong imahe sa ating mga tahanan. Alam niyo ba kung anong imaheng ipinagawa ni Nebuchadnezzar? Ang makakaalam lang nito si Brother Billy na kasama ko at si Brother Jeric at Sister Matit ko nakikinig sa sermon ni Pastor Danny. First time kong marinig yon. Na sinabi ng propeta. Alam niyo ba kung sino ang ipinatayo ni Nebuchadnezzar? Na pinayuko lahat ng mga tao. At meron 3 binata na hindi yumukod, si Shadrach, Meshach at Abednego. Alam niyo ba kung sino yung gustong payukuran ng Haring Nebuchadnezzar sa 3? Sino nakakaalam? Merong idea? Nang palitan ni Nebuchadnezzar ang pangalan ni Daniel bilang Belshazzar, isa pala itong God. Nasabi ng prophet, ang ipinagawa ni Nebuchadnezzar ay ang larawan ni Daniel. Kaya ang naging Diyos-Diyosan mismo at gustong maging Diyos-Diyosan ay si Propeta Daniel. Tao. At yung iba, maraming naging Diyos-Diyosan, si Brother Branham. Pero sa atin, mga mahal kong kapatid, sa simbahang ito, pwede maging Diyos-Diyosan ng tao. Ang sinusunod nyo, si Brother Ryan, hindi ang salita ni Kristo. Takot kayo kay Brother Ryan, nahiya kayo kay Brother Ryan, pagkasama ninyo ako. Pero pag nasa bahay, wala naman si Kuya Ryan. Wala naman si Brother Alex. Sinong kinakatakutan niyo? Tao. At kapag sumunod naman sa tahanan, pag sinabi ni nanay, ganito, pag sinabi ni tatay, ganito, yung iba hindi dumadalo sa gawain dahil sa sinabi ni tatay, ni nanay, ni kuya, ni ate, ni guro, ni boss, at sinabi mismo ng kanyang sarili na hindi ako a-attend. Diyos-Diyosan na yan. At ang sabi ng Diyos, you need to destroy that idols. We need a total separation from them. Mga mahal kong kapatid, kanino ba tayo dapat humiwalay? Una sa ating sarili na makalupa. Huwag kayo makikipagkaibigan sa inyong sarili. Sabi ng propeta, our greatest enemy is ourself. Pagkaibigan niyong sarili niyo, hindi kayo magiging malaya. May mga nababasa ako ng mga patawa, mga quote, about sa sarili. Sabi doon, wala ka ng ibang katulong kundi sarili mo. Kung meron kang dapat lapitan, kung meron kang dapat paniwalaan sa panahon na yun, sapagkat walang ibang nagmamalasakit sa'yo kundi ikaw sa sarili mo. Sabi nila, wag na lang. Alam ko kung sino ako. Hindi makakatulong ang sarili ko. Naintindihan niyo ba? May mga taong nag-a-advise, alam mo Brad, ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo. Narinig niyo ba yung ganyang advice? Ikaw lang din yung makakasolve ng problema mo, Brad. Dapat sabihin mo, hindi. Wala akong tiwala sa sarili ko. Ipapahamak ako ng sarili ko. Ipapahamak ako ng gusto ko. Ipapahamak ako ng iniisip ko. Kung magtitiwala man ako sa salita ng Diyos. Bagamat ipinapahiwalay ang sarili mo, total separation, total obedience, full obedience. At kapag nagtagumpay tayo, mga mahal kong kapatid, ang pagiging espesyal na tao, sa espesyal na lugar,
sa isang espesyal na paglilingkod, sa isang espesyal na panahon, ay mararanasan natin. At ang pinaka-espesyal sa lahat na kinakailangang pumanaog sa bawat pagtitipon, ang espesyal na dapat lagi nating inaasahan na maranasan sa bawat araw ng ating buhay, ay laging nariyan na nagpapakilala at gumagawa. Araw-araw. Hindi isang araw, isang taon, mga kapatid ko. Araw-araw na pwedeng maging espesyal ang buhay natin. At maranasan ng espesyal na persona at kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon ay ialay ang kanyang buhay, whosoever will. Di ba mga Sir Marian? For whosoever will. Baba mo Sir Marian, 2:22? 2:22? But when Jesus died, the temple veil rents. Not only a high priest, but whosoever will. Handang sumunod sa ating Panginoon. Last two quote at tayo magtatapos. Last two quote. They are the special care of the Lord. But there is another group. Itaas mo na lang, Sir Mary Ann. No? Itaas mo. Okay, baba ng konti. Baba pa, yan. Sabi diyan, but there is another group that doesn't belong in this 144,000 who are seen in verse 9 to 8 sa Revelation ito na tinatalakay ng prophet. Who are they? Sino ang grupong ito? Sabi niya, these are in the bride taken from amongst the Gentiles. They are before His throne day and night. They serve Him in the temple. Naglilingkod ang nobya ni Kristo sa templo. Sa mystical temple, mystical body of the Lord. They are the special care of the Lord. They are His bride. The bride goes wherever the bridegroom is. She will never be left by Him. She will never leave His side. She will share the throne with Him. She will be crowned with His glory and honor. Can we say amen to that? Amen. Sino ang mga taong ito, sabi ng prophet, na nakabukod? Kasi mayroong mga grupo. May grupo ng Police Virgin, may grupo ng 144,000 Diyos, at mayroong isang grupong namumukod tangi. Sabi ng propeta, sino ang grupong ito? Who are they? They are the brides. Ang grupong ito ay naglilingkod sa Diyos day and night. Araw-araw, gabi-gabi. They serve Him in the temple. So, alin ba yung templo, mga kapatid? In spiritual condition. Di ba? Alam natin, ang katawan ng Panginoon, ang body of Christ, ang mga believers, ang templo. Last quote. It is one special group. It is one special group. Yeah, dyan na lang, Sir Meran. It is one special group that receives the revelation for its age. That group is of God, because the group that cannot hear is not of God. Ang grupo daw na ito ng nobya ni Kristo ay ang mga marunong makinig. Kaya kung babalikan ulit natin yung Deuteronomy, kung kayo ay makikinig, if you will hearken my voice. Ang grupong ito na espesyal ay grupo ng Diyos. Because that group that cannot hear is not of God. Ang grupong hindi nakikinig ay hindi grupo ng Diyos. Sabi diyan, because the group that cannot hear is not of God. The group that can, sabi diyan, the group that can and does hear. Ang grupo na may kakayahan at nakikinig sa sinasabi ng Espiritu at tumatanggap ng kapahayagan, ay sila ang grupo na sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2,
verse 6 to 16. They are the ones who have the Spirit of God. Ang grupong ito, ang may taglay ng Espiritu ng Diyos. They are the ones that are born of God, tinawag, na born again. They are baptized into the body of the Lord Jesus Christ by His Spirit. They are baptized with the Holy Ghost. Kaya nga ang Episo 1:13, mga mahal kong kapatid, Sister Meran, pakiplas, last verse. Tayo magtatapos sa bahaging ito. Malimit na natin itong basahin, Episo 1:13. In whom we also trusted after that ye heard the word of truths. Hinaanan natin sa Abraham, mga mahal kong kapatid. Sabi ng prophet, he is an ordinary man. He wasn't a special person in the sight of the world. But one day, when God called him, amen, when Abraham obeyed the Lord and separated himself from everything, God blessed him. Nung araw na yon, ang pagiging espesyal ay inihayag ni Abraham, naihayag ni Abraham sa kanyang sarili. Espesyal na tao na pinili ng Diyos sa isang espesyal na lugar, sa isang espesyal na panahon, paglilingkod sa isang espesyal na panahon. At ang panglima, para makompleto, para mahayag ang espesyal na persona ni Kristo. Espesyal na tao, take note for this, para sa isang espesyal na tungkulin, para sa isang espesyal na lugar, para sa isang espesyal na tungkulin, para sa isang espesyal na panahon o araw, para sa espesyal na persona ni Kristo. Sino sa atin dito ang gustong maging espesyal, mga mahal kong kapatid? Amen. 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 Ating palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo sa gabing ito, mga kapatid. Ulitin ko, ang pagiging espesyal sa kaisipan ng Diyos, sa kanyang pagtatalaga mula sa eternidad, mga mahal kong kapatid, wala itong pagbabago. Nang ang Diyos pumili, nang ang Diyos magtalaga at italaga tayo, tapos na ang lahat sa eternidad. He knows everything. Pero sa maikling panahon, sa limitadong bilangan ng mga araw sa lupang ito, sa mundong ating ginagalawan, mga mahal ko kapatid, ang nais makita ng Diyos dito ay kung paano mahahayag ang pagiging espesyal natin sa kanyang harapan. Napakadaling sabihin na espesyal na tao ang isang tao. Lahat ng mga so-called Christians, born again denomination, they can quote 1 Peter chapter 2 verse 9 that they are the chosen generation, a peculiar people, holy nation. Diba? They can quote. Pero hindi may tatanggi at hindi pwedeng may pagkaila ang mga sunod na bahagi na pwedeng maranasan ng isang tao. Espesyal ka kung meron kang espesyal na lugar. Amen. Espesyal kang tao, hindi ka ibabalyo, yung pagiging espesyal mo, hindi mababalyo. Hindi ko alam kung sino nagturo niyan eh. Hindi ka mababalyo kung nasa mali kang lugar. If you are a special person, kinakailangan mo ng espesyal na lugar. At kung merong espesyal na lugar, merong ang espesyal na tungkulin at gagawin doon. At gagampanan mo yon sa itinakdang panahon na espesyal ng Diyos sa buhay mo. At ang pinakamasarap sa lahat, mga mahal kong kapatid, ay maranasan ng pinaka-espesyal na nabubuhay
The word special ay galing lang yan sa karakteristik at attributes ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng salita na pwede nating i-refer sa Diyos ay nasa Kanya. Sabi pa, yung hindi mo naman kaano-ano, kagaya sa mga mag-asawa, narinig ko to dati, noong mga nakaraan, sa dami ng tao sa lupa, pwedeng asawa mo o mga anak mo, ang daming bata, di ba? Pag nakita nyo yung anak ko, well, salamat sa atensyon na ibinibigay niyo sa mga anak ko. Halimbawa, si Roslyn, si Ann, nagre-regalo sa mga anak ko. Meron silang pag-care sa mga anak ko. Pero iba yung trato ng nanay at tatay mismo. At lalo sa mga mag-asawa. Sa paningin ng iba, kayo mga sister, hindi kayo espesyal. Di ba? Ang sama ng ugali niyo. Matigas yung ulo. Ino-overpower yung mga asawa niyo. Tamad, di ba lang makapagtimpla ng kape. Pero sa paningin ng asawa niyo, kahit papaano siguro, sana nga nakikita niyo pagiging espesyal ng asawa ninyo. Nagagawa niyong sabihin, kakaiba Sister Matit. Hindi yan mapinost sa Facebook. Nakita niyo namang nagpost si Matit sa Facebook. Ulitin ko ulit yung sinabi ko. Pag nagpost yan sa Facebook, sino nagpost? Ako. Nalala niyo ba yung sinabi ko? Walang ibang inatupag yan, gawain. Puro gawain, trabaho. Pero may mga weakness din ang mga kababaihan. Lahat may kahinaan. Pero meron tayong nakikitang espesyal sa isang tao. Alinsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kaya sana, yung pagiging espesyal na ito, na nais ng Diyos sa atin, makitaan sa ating sarili. Thank God for that. Ang tingin ng Diyos sa atin espesyal. Pero sa limitadong panahon na meron tayo sa mundong ito, nais ng Diyos na hindi lamang siya ang nakakakita ng pagiging espesyal na ito sa atin, kundi tayo mismo. Yung mga kapatid, mga kapatiran, at magiging espesyal lamang tayo kapag ang salita ng Diyos ay nasa atin. At ang kanyang spirito, mga kapatid. So meron ditong request prayer, sama natin to sa panalangin. Request prayer ni Sister Tintin. Sabi dito, request prayer po para sa aming anak na si Prince Yahel. Siya po ay may sakit na epilepsy. At siya po ay nagagamot ngayon. Tama ba? Siya po ay nagagamot ngayon for 2 weeks. Nagpapagamot siguro. At siya po ay nagagamot ngayon for 2 weeks. So, hindi ko makuha yung ibig sabihin. Nagagamot. So, siya po ay ginagamot for 2 weeks na. Sa tating ganun ba? Sa loob ng 2 linggo, ginagamot siya. Every 2 weeks. Araw-araw ba siyang ginagamot? O every 2 weeks? Araw-araw siyang umiinom ng gamot? Siya po ay nagagamot ngayon for 2 weeks. Naway siya'y pagalingin at mawala na ng tuluyan ang kanyang sakit. Okay, sama natin ito sa prayer. At sino mang may kahilingan sa Panginoon, idulog natin sa Kanya, mga mahal kong kapatid. Pero kung meron man tayong unang dapat hilingin, lalo kay Sister Tintin na mayroong open request prayer, Sister Tin, may kinalaman ng mga magulang sa magiging resulta ng ating kahilingan. Di ba? Alala sa Bible, yung mga dinadala ng Panginoon, may mga minsan, yung tatay, yung nanay, sinisikap nilang malapitan ng Panginoon, humihingi ng tulong na ang nasusumpungan ng Panginoon ay pananampalataya doon sa magulang. So, it requires faith in you, Sister Tin. Handa ka bang sumunod sa Panginoon? Di ba? Total obedience. So, minsan ganon, mga kapatid. Hindi po basta-basta ang request prayer. Merong pattern, merong process ang Panginoon. So,
I-humble mo ang iyong sarili. Ask for forgiveness. Kung si Brother GR nakikinig ngayong gabi, Brother GR, kung hindi ka man nakikinig, Sister Tin, sabihan mo si Brother GR na pakinggan yung bahaging ito. Nagre-request kayo ng kagalingan ng inyong anak, at hindi po basta-basta ng epilepsy, di ba? Yan yung bigla na lang nagwawala. You need to humble yourself. Sister Tin, kung may mga kakulangan kayo bilang nanay, Brother GR, bilang tatay, kinakailangan natin yung ayusin. Actually, nung nagbubulay-bulay ako, isa kayo sa naisip ko, Brother GR. So, idulog natin sa panalangin, pero magpakumbaba ka sa Panginoon ngayon. At kung malulugod natin ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Sabi pa ng prophet, ang healing ay kinakailangan nating angkinin. We need to possess the healing. Pero sabi niya, we need full obedience. Na kung paano ikinumisyon ng Panginoon si Joshua sa Promised Land, kinakailangan nating tayuan ito at angkinin, mga kapatid. At sabi ng propeta, ang healing, actually doon yun kung nabasa nyo kanina, doon sa binabasa natin, ang healing, miracles, ay may kinalaman. At karanasan ito ng mga espesyal na tao na tinawag ng Diyos na makakaganap ng kanyang kalooban at masusunod ang kanyang salita. So sino man ang merong kahilingan sa gabing ito, kung meron kayong idinudulog sa Panginoon, mga kapatid, financial, kalagayan, physical, all of us, at iba-iba yung katayuan natin, merong maliit na karamdaman, may malaking karamdaman, may maliit na pagkakautang, may malaking pagkakautang. Depende yan sa sitwasyon at kalagayan natin. Sometimes, kung sino daw po yung may malaking problema, yun ang magbabalik sa Panginoon ng malaking kaluguran. Kaya kung meron tayong mga suliranin na hinaharap, kung merong malaking sakit, iniinda, pag yan ay napagtagumpayan natin, tayo ang magbabalik ng pinakamataas na papuri sa Diyos, mga kapatid. Yeah, that's the scripture. Kaya kung meron kayong mga pinagdadaanan na matindi, kayo rin po ang matinding magbibigay ng glory sa Panginoon pag atin niyang napagtagumpayan. Sa mga may problema sa finances, ulitin ko, marami sa atin, labanan niyo ang problemang yan. Makipaglaban tayo na mabuting pakikipaglaban. At pwedeng kayo mismo ang gagamitin ng Diyos ang inyong kamay, sabi pa ng propeta, para maging financer kayo ng kingdom of God. Let's pray, mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Panginoon, Lord, salamat sa mga salita mo sa gabing ito. Salamat sa pribilehiyo muli, O Diyos, at pagkakataon na mapakinggan ang iyong salita at mapakinggan din naman ang mensahe sa panahon namin kinabubuhayan sa pamagitan ng iyong sinugong propeta. Lord, alam ko, simple lamang ang paksang ito. Pero nawa, meron itong espesyal na paghatak at pagtawag sa iyong mga anak sa dakong ito. Nagawa ko po ang maliit na gampanin ko, na umaasa lamang din po ako sa iyo, Panginoong Diyos. Nang panalangin ko ay gamitin mo lamang ako ayon sa iyong kalooban. Balutin mo ako ng iyong dugo. Sapagkat ako, alam ko sa aking sarili, marami rin pong mga pagkukulang, mga pagkabigo sa pagsunod sa iyong salita at pagganap ng iyong sakdal na kalooban. I am guilty, Lord, na kung wala ang biyaya mo, kung wala ang iyong banal na dugo, at kung wala ang kapangyarihan mo na kumikilos at gumagawa sa buhay ko at sa buhay ng aking mga kapatid, hindi kami magkakasama-sama sa gabing ito, sa ilalim ng bubungang ito upang makinig ng iyong mga salita. Pero salamat, O Diyos, sa iyong habag at awa, sa iyong biyaya, nakagaya ng malimit naming mabasa noong mga nakaraang panahon at isang awitin ang nagbuo dahil sa mga talatang ito. Sa bawat araw, sa tuwing umaga, ang iyong kaawaan ay laging bago. Na kaya kami nakakapagpatuloy, kaya hindi kami natupok, hindi kami naalis, dahil sa iyong biyaya at sa iyong kagandahang loob, Panginoong Diyos. Kaya kami nakakapagpatuloy. Salamat, sapagkat patuloy kang nagiging mabiyaya sa amin. At itong aming patuloy na dalangin, Lord, be gracious upon us, Lord. Have mercy on us, Lord.
Salamat sa biyaya at kagandahang loob mo sa bawat isa amin. Panginoon, all of us are guilty. Ang full obedience, ang total separation na aming napakinggan sa gabing ito, na naway tumimo sa kaibuturan ng aming mga puso, ay magawa namin, Panginoong Diyos. Masunod namin at maranasan ang bawat isa sa tulong mo. Lord, tulungan mo po ang bawat isa. Kabagan mo, O Diyos, ang bawat isa amin at iyong tulungan. Ipatawad sa amin ang aming mga pagkukulang, ang katigasan ng aming mga puso, ang patuloy na pagkabigo, Panginoong Diyos, dahil sa pagsasaalang-alang ng aming mga sariling damdamin at damdamin ng iba, at pagtingin at pagtanaw sa mga bagay na pangangailangan sa mundong ito. Lord, patawarin mo kami dahil sa mga bagay na aming nakikita at nararanasan, nagkakaroon ng pag-aagam-agam sa aming mga puso, kawalan ng pananampalataya na dapat sana'y pananampalataya ang umiiral sa aming mga puso. Pero dahil sa pagtanaw at pagtingin sa mga bagay na ito, O Diyos, ang nagahari sa aming mga puso ay doubt, Lord, fear in doubts. Marami ang nagko-compromise, Panginoon, at hindi magawang tanggapin at panghawakan ng iyong salita at manindigan, sapagkat ang nakikita lamang ay ang mga bagay ng mundong ito. At malinaw na ipinahayag mo sa amin at ipinaalaala muli sa gabing ito na kinakailangan naming humiwalay sa lahat ng ito at pagtakumpayan ang lahat ng ito, dakilang Diyos. Lord, salamat sa pagpapahayag mo na kami ay mga taong mapalad, tumanggap ng malaking pribilehiyo para maging espesyal na tao sa iyong paningin, na kung sa iba man sa mga panahong ito ay hindi kami espesyal, Lord. Marami ang nagtatawanan, inaalimura, inuusig, pinagsasalitaan ng kung ano-ano na kung minsan ay may kinalaman din po kasi, O Diyos, ang aming mga ugali ang nakikita sa aming buhay. Lord, tulungan mo ang bawat isa. Nanawa ang pagtawag na ito at pagpiling ito na ginawa mo bago pa itatag ang sanglibutan ay mahakbangan pa namin at maranasan ng ilang bahagi, O Diyos, kagaya ng aming napag-aralan sa gabing ito. Espesyal na tao na pinili mo para sa isang espesyal na lugar, Panginoong Diyos, para sa isang espesyal na paglilingkod, para sa isang espesyal na panahon na yung iniakda at iniukol, at para maranasan ka, O Diyos. Lord, marami sa amin, unang-una na sa mga kalalakihan, sa mga manggagawa. Alam ko, nagsusumikap ang bawat isa amin. We tried our best, Lord, na magawa ang iyong kalooban. Pero alam namin sa aming sarili, merong kulang. Merong kaming hinahanap, Panginoong Diyos. Merong kinakauhawan ng aming puso. Ilang mga araw na linggo, nilalagay mo sa aking puso at kaisipan ang salitang pahid o anointing, Lord. Ang pagpapatunay mo, ang kapangyarihang iiral sa buhay ng bawat isa amin. Lord, kung ano man ang nais mo sa mga unhang araw, naway hindi lamang ito pagbubulay ng iyong lingkod at may pahayag sa aking mga kapatid, kundi kauhawan namin, Panginoong Diyos, na mayroong puso na handang makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka, na magawa ang iyong sakdal na kalooban, O Diyos. Alang-alang sa iyong katawan sa dakong ito. Lord, forgive us. We are all guilty, Lord. Patawarin mo po ang bawat isa amin. At salamat po sa gabing ito sa pagpapaalaala mo muli. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Tunay na iniibig mo kami. Kagaya ng aming binasa sa Deuteronomy, Lord. Naging espesyal kami. Pinili mo kami, hindi dahil sa kami ay marami, kundi dahil kami ay sa iniibig mo, Panginoong Diyos. At sinabi mo sa iyong mga kasulatan sa aklat ng Revelation, na sinabi ng propeta na ang makakaunawa lamang nito ay ang mga taong espesyal. Sinabi mo sa panahon namin kinabubuhayan na ang mga iniibig mo ay yung sinasaway at tinuturuan. Lord, salamat sa gabing ito. Salamat sa mga salita mo. At dalangin ko po, O Diyos, na ikaw ang magpuno sa lahat. Kung nagkulang man ang iyong lingkod, ikaw ang magpuno, at kung naglabis, ikaw din po ang magsaayos ng lahat. At sa gabing ito, Lord, bago matapos ang aming gawain sa gabing ito, may mga marahil, may mga kahilingang hindi na-express sa gabing ito.
Kung may mga kapatid na nasa pangangailangan, nasa pagdulog sa iyo sa kanilang mga tahanan at nais itong dalhin sa gabing ito, kasama na po ang isang kahilingan na ipinahayag sa gabing ito ng aming kapatid, Sister Tintin, Lord, na nangangailangan ng kagalingan ng kanilang anak ni Brother GR, si Yahel, Lord, na sinusumpong ng epilepsy, Lord, na sa murang edad ng batang ito, kung wala ang iyong biyaya at kamay na makapangyarihang kikilos, magpapahirap ito sa batang ito. Nakita namin ang attitude ng batang ito, Lord. Nangangailangan ang batang ito ng kapangyarihan mo na gagawa sa iyong buhay. Na hindi lamang sa pisikahal ng batang ito, kundi sa inner part ng kanyang pagkatao. Napakapalad ng batang ito sapagkat sa murang edad ay mayroong mga magulang na handang sumunod sa iyong sakdal na kalooban, na handang gabayan ang batang ito, Panginoong Diyos, at dinadala sa iglesyang ito. Ngunit wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoong Diyos. Tulungan mo po ang pamilyang ito ng aming kapatid, Sister Tin. Lord, namimiss namin ang aming kapatid, Brother GR, sa mga pagtitipon na kagaya nito. Nanawa ibalik mo ang alab sa kanyang puso, na kung paano ito ay nagpasimula sa piniling lugar mong ito, O Diyos, na ito yung pasimulan. Have mercy on him, Lord. Be gracious upon him, Lord. Authority at kapangyarihan ay nasa lalaki. Ang pagpili na ginawa mo ay nasa lalaki. Pero salamat, sapagkat ibinabalik mo kami sa original na kalagay na kahit man po ang babae ay ino-honor mo, Panginoong Diyos. Utalangin namin ang aming kapatid, Brother GR, ay makabalik sa paglilingkod na ngayong gabi ay hayag na wala sa dakong ito. Gayon pa man, Panginoong Diyos, umaasa kami sa iyong biyaya. Yunawang ipagkaloob ang kagalingan sa batang ito. Habang nasusumpungan mo ang pananampalataya, magpapakumbaba sa puso ng aking kapatid, Sister Tin, Lord. At kung mapapakinggan man ito ni Brother GR, Lord, mangyari po ang iyong kalooban. At sa mga kapatid na nandito, Lord, na nagtaas ng kanilang mga kamay, nagpahayag sa kaibuturan ng kanilang mga puso, have mercy on them, Lord. Be gracious upon them, Lord Jesus. Fill them, Lord, with thy Holy Spirit. Fill us, Lord, with thy Holy Spirit. With the word of truth, Lord. Hallelujah. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Sa'yo lamang kami umaasa. Sa'yo lamang kami nagtitiwala. Maraming salamat sa gabing ito. Igawad mo ang iyong biyaya at pagpapala muli sa aking mga kapatid. Nalalaman mo ang kalagayan ng bawat isa mula sa iyong lingkod at kasama ng mga brothers na musicians, Sister Chichi na nandito sa harapan ng altar, Panginoong Diyos, na nalalaman mo ang kalagayan ng aming mga puso. Tulungan mo po ang bawat isa. Sa mga kalakihan na nasa aking harapan, tulungan mo po ang bawat isa. Mga kababaihan na nasa aking harapan, tulungan mo po ang bawat isa. At kahit man po sa mga kapatid namin na nasa live streaming at sa mga makakapakinig, at kahit mga po, O Diyos, sa mga hindi makakapakinig, tulungan mo po ang bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin namin ang lahat ng ito at sa mo. Hinihiling sa iyo lamang at lubos na pinapasalamatan ka sa lahat ng ito. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoong Diyos. We bring back to you all the glory and honor and praise. And we ask all these things in prayer. In the mighty name of you, our Lord and Savior, Redeemer, Lord Jesus Christ. Amen. Amen.